Mga idol at kabayan, breaking news! China ayaw talagang tantanan ang Pilipinas. Submarine drone ng China umabot na sa loob ng ating bansa. Isang Chinese underwater drone o glider ang narecover ng mangingisdang Pilipino sa barangay Inawaran, San Pascual, Masbate. Pakay ng drone na ito ang underwater surveillance, oceanographic research at naval operation. Dahil sa liit nito at alubog sa karagatan, kaya may kahirapan itong madetect ng mga otoridad ng Pilipinas. Amerika at United Kingdom muling niyanig ang Yemen. Mga barkong pandigma at mga eroplano ng United States Navy sabay-sabay na naghulog at naglunsad ng mga missiles sa mga military targets sa Houthi. France ayaw magpahuli, binomba ang mga IC sa Syria. Israel nagbigay ng pinakahuling babala sa mga Houthi sa Yemen. Well, allow me to remind you what has happened to Hamas, to Hezbollah, to Assad, to all those who have attempted to destroy us. Let this be your final warning. This is not a threat, it is a promise. You will share the same miserable fate. Bago matapos ang taong 2024, hindi talaga tinantanan ng China ang katubigan ng Pilipinas. Isang Chinese underwater drone o glider ang narecover ng mangingisdang Pilipino sa baybayin ng barangay Inawaran, San Pascual, Masbate. Ito mga kabayan ay nasa loob na mismo ng karagatan ng Pilipinas. Ang nasabing submarine drone o sea-wing glider ay nakita ng isang lokal na mangingisda na si Manong Magno. Agad namang itong ipinagbigay alam at ididokumento ng Philippine National Police Regional Office 5. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, ang nasabing submarine drone ay isang underwater communication system na may marking na HY-119. Isa sa mga posibleng gamit ng China. Ayon sa ating napag-alaman, ang device na ito ay nagbibigay ng mga impormasyon sa komunikasyon at satellite ng China. Ginagamit ang ganitong uri ng mga assets sa underwater surveillance, oceanographic research at naval operations. Ilang beses nang ipinakita ng China ang kanilang paggamit ng naturang mga assets sa South China Sea at maging na rin sa West Philippine Sea. Posibleng ito ang ginagamit ng China upang manmanan at mangalap ng mga datos sa ilalim ng karagatan sa loob mismo ng ating bansa. Dahil sa liit nito at nasa ilalim ng dagat, hindi ito basta-basta nakikita ng mga otoridad ng Pilipinas. Sa katunayan, taong 2016 sa Vietnam, unang naitalang insidente na nakita ang sinasabing Chinese sea-wing glider. Pebrero ng taong 2019 sa Bangka, Indonesia. Marso ng taong 2019 sa Riau Island sa Indonesia. Enero ng taong 2020 sa Masalembo, Indonesia. Desyembre ng taong 2020 sa Silayar Island, Indonesia. Ganon din sa Malacca Strait, Sonda Strait at Lombok Strait. At ngayong Disyembre ng taong 2024 sa Barangay Inawaran, San Pascual, Masbate sa loob mismo ng katubigan ng Pilipinas. While they were on fishing, they discovered this unidentified submerged object. Po sa report na natanggap po ng Masbate Police Provincial Office kahapon, December 30, bandang alas 2 ng hapon, isa pong fisherman na nagngangalang Rodney Valencia, kasama po ang barangay officials ng barangay Iniwaran, San Pascual, Masbate, pumunta po sa himpilan po ng pulisya sa San Pascual at nag-turn over po sila ng isang unidentified submerged object. Ang status ngayon nitong submerged object na kinustody temporarily ng San Pascual will be turned over po sa regional office kasi wala po tayong dito sa amin sa Masbate, wala po pong capacity kasi technical pasok siya sa technical aspect. So for further verification, ito-turn over po siya sa regional office para po sa proper disposition. Sa ibang balita naman, ang puwersa ng US Central Command o CENTCOM ay nagsagawa ng maraming precision strike laban sa mga Houthi na suportado ng Iran sa Sana at mga lokasyon sa baybayin sa loob ng teritoryong kontrolado ng Houthi sa Yemen. Noong ika-30 hanggang ika-31 ng Disyembre taong 2024, pinunteriya ng mga barkong pandigma at eroplanong mandirigma ng US Navy ang Houthi Command and Control Facility at Advanced Conventional Weapon Production at Storage Facility na kinabibilangan ng mga missile at uncrewed aerial vehicle. Ginagamit ang mga pasilidad na ito sa mga operasyon ng Houthi tulad ng mga pag-atake laban sa mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng Amerika at mga sasakyang pangkalakal sa Red Sea at Gulf of Aden. Bilang karagdagan, sinira ng US Navy at US Air Force aircraft, isang Houthi coastal radar site at 7 cruise missiles at one-way attack unmanned aerial vehicle sa Red Sea. Kinumpirma ng US Central Command na walang pinsala sa mga tauhan o kagamitan ng Amerika sa alinmang insidente. Ang military strike ay kakabahagi ng
pagsisikap ng Central Command na pababain ang mga pagsisikap ng Houthi na suportado ng Iran na makapaghasik ng kasamaan sa mga kaalyado at partners ng Amerika, ganun din sa mga barkong pangkomersyal na dumadaan sa rehiyon. udah. Naik. Allah. Ayo, sambil dulu, Bu. أمانة أنا شفت أمانة. Sa ibang balita naman, France sa unang pagkakataon, ipinakita ang kanilang pag-atake sa mga ISIS sa Syria gamit ang kanilang mga eroplanong mandirigma. Binomba ng France ang mga lokasyon ng kalaban. Germany, kahit kaliwat ka ng batikos ang kanilang natatanggap, tuloy pa rin ang kanilang suporta sa Israel. Napaulat na bago matapos ang taong 2024, nakapagtalaga ang Germany ng halos 160 million euros o katumbas ng 9.6 billion peso na arm export sa Israel. Kabilang na dito ang mga mahalagang gamit o parte ng Merkava tanks na ginagawa sa Germany. Yan ang totoong kaalyado, yung hindi nag-iiwan sa oras ng kagipitan. Sa ibang balita naman, Israel nagbigay ng panghuling babala sa mga Houthi sa Yemen. Look at the distance between Yemen and Israel. Israel does not even share a border with Yemen. 2,000 kilometers separate us. 1,500 miles. 2,000 kilometers. We have no dispute with them. Yet they send their missiles and their drones to murder our people. And why? Pure radical jihadist hatred for Jews. This is no surprise. The Houthis proudly present their banner, which contains their slogan, and I quote, you can look it at their flags. It's called, God is the greatest, death to America, death to Israel, curse upon the Jews, and victory to Islam. Their violence is rooted in a burning hatred of Jewish life. Under the watch of this council, the Houthis have grown from a terrorist group into a terrorist army, all with the help of the Iranian paymasters. To the Houthis, perhaps you have not been paying attention to what has happened to the Middle East over the past year. Well, allow me to remind you what has happened to Hamas, to Hezbollah, to Assad, to all those who have attempted to destroy us. Let this be your final warning. This is not a threat. It is a promise. You will share the same miserable fate. Laban Pinas.